Good day, magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay ang bagong kaalaman na naman ang ating i-share sa inyo at ito ay mahalagang malaman lalo na kung bago-bago ka pa lamang na stroke ay dapat mo itong malaman at saka mga dapat mong gawin. Yan. So kung bago pa lang po sa akin channel, bago natin umpisahan, inyo naman i-like, subscribe at inyo rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito. Kabayan, maligo ako. Kung bago pa lang sa kanya, subscribe. Mga ka-stroke, alam niyo ba kung bago ka pala labas ng ospital, ay talagang kailangan may therapy ka talaga as soon as possible. Kailangan nate-therapy siya at kailangan siya ay naigagalaw agad ng maaga yung ating na-paralyze na bahagi ng katawan na na-stroke. Yung iba, yung mayaman, sa ospital pa lang, tinetherapy na sila para mabigyan ng galaw, para madali na siyang ma-recover. So, yun po ang mahalaga diyan, yung naite-therapy ka talaga. Ngayon, pag uwi mo naman ng bahay at wala kang therapist, ay meron ka naman malakas na kamay para magsilbing therapist mo. Gagawin mo ang mga basic exercise para matulungan ang iyong mahinang kamay na wala pang galaw para mabigyan siya ng galaw gamit ang malakas na kamay. Ngayon, ano ba ang mga basic exercise na dapat gawin na na-stroke na kalalabas lamang sa ospital? So, ganito po yon. Kung wala kang therapist, ang magsisilbing therapist ay ang malakas na kamay. Ayan. So, yan, sa bago-bago pa lamang, ay hindi pa po siya bumibengkong. Hindi pa siya nag-spastic. Nakadiretso po siya. Habang tumatagal po yan, ay tumitigas ng ganyan. Dahil sa kawalan ng galaw at hindi siya nagagalaw. Kaya importante na na-exercise ang ating affected parts, maging ang paa. So, ganito po ang mga basic exercise na dapat gawin gamit ang malakas na kamay. Dito po sa wrist ang hawak. Ayan, kasi po pag dito, makakabitaw po yan kasi wala pa nga po siyang galaw at wala pa siyang grip sa daliri. So, dito po ang hawak sa wrist. Ayan. Ang mga basic exercise ay kagaya ng overhead reaching. Ganyan po. Ayan. Basta kung hanggang saan lang siya kayang itaas. Ayan. Ganun po ang gagawin natin. Pwede natin gawin niya ng 10 repetition. Kung hindi pa kaya, 5 repetition. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Gawin po natin yan. Ulit-ulit po. Yan po ang first set na basic exercise. Sunod po ay i-bend naman natin. Parang ganito po. Ayan. Dito pa rin po ang hawak. Ganyan. Ayan. Pwede po rin siya ng 10 repetition or 5 repetition. For example, 1, 2, 3, 4, and 5. Para po yan sa elbow. Tapos yung kanina po ay para sa shoulder. Ang sunod po ay bending pa rin. Para sa elbow pa rin. Dito naman po sa side. Ayan. Tapos diretso po. Dito pa rin po hawak sa wrist. Ayan. Ganun pa rin. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, ganun po. Ang sunod po ay diagonal reaching. Dito pa rin po ang hawak. Dito pa mag-umpisa sa tabi.
Pataas po pag ganyan. Ayan. Ganyan po. 1, 2, 3, 4, and 5. Then sa kabila. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan po ang diagonal reaching. Para po yan sa shoulder din. Para siya ay mabigyan din ng galaw at lakas. Ang panguli ay side to side. Dito pa rin pangawak sa wrist. Ayan, ganyan. Nakadiretso pong ganyan. Tapos, ganyan po. Ayan. Bago sa kabila. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, yan po ang mga basic exercise na dapat ginagawa kung ikaw ay kalalabas pa lamang sa ospital. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng ating malakas na kamay. At siya po ang magsisilbing therapist. Mahalaga kasi sa mga na-stroke, kung ikaw ay kay-stroke pa lamang, ay dapat siya ay naigagalaw at naikikilos sa pamamagitan ng malakas na kamay. Kung wala kang therapist ay dapat siya ay naigagalaw. Sapagkat hindi po naman barado ang ugat niya ng ating affected parts at hindi rin po, wala po siyang pinsala. Ang pinsala po talaga niyan ay nagmumula sa brain. Dahil sa dami na namatay na cell na dapat magpapagalaw sa ating affected parts, ay talagang namatay na ang mga cell. Kaya nawalan siya ng galaw. So ngayon, kailangan i-activate ang muscle para ibalik sa brain, para mabasa ulit ng brain kahit kapirasong galaw ay may balik niya. At ang mahalaga naman talaga dyan ay yung makasabay ka sa normal na pamumuhay. Yung ikaw ay nakakagalaw at talagang mahirap nang ibalik talaga yung dati niyang lakas at dati niyang galaw. Ang importante ay nagagamit mo siya sa kapaki-pakinabang na bagay. Mahalaga rin malaman na pagka tayo nasa ospital, pagkalabas natin ng ospital, mahalaga rin alamin natin kung anong klase ng stroke ang tumama sa atin. Ayan, meron po kasing iba't ibang klase ng stroke din ang mga tumatama sa atin. Kagaya ng mga major stroke na ischemic na talagang nagbara ang ugat at saka ang hemorrhagic na nagkaroon ng pagdurugo. Yan po ay talagang matagal ang progress ng pagbalik ng galaw sa ating affected parts. Talagang kinakailangan yan ay exercise. Kasi po, yung pong mga stroke na yan, yung affected parts natin, ay wala po siyang naiinom na gamot o naihaplas para siya ay gumalaw, maibalik sa dating galaw, ay wala pong gamot dahil hindi pa po naiimbento ang gamot na yan. Kahit ang mga dalubhasa sa iba't ibang bansa ay hindi pa po naiimbento ang gamot para dyan. Ang tanging lunas lamang talaga ay siya maigalaw ng maigalaw. Exercise is the key. Kailangan ma-therapy ka kaagad. Pero kung wala kang therapist, ay ganun po mga gagawin ng mga basic exercise. At meron din naman po tayo mga video dito sa ating channel na mga basic exercise. Another basic exercise para sa kamay at para sa paa. So, panoorin nyo lamang po yon at marami po kayo matututunan doon. At yun po ay talagang nakatulong sa akin. Base po yan sa aking sariling experience na talagang nagpalakas at nagpabalik din ng aking galaw. At sa magpasangga ngayon ay ginagawa ko pa din. At ito ngayon ako ay nakakasabay sa normal na pamumuhay. Ako'y nakakapag-drive at nakakapaglakad ako kahit saan ko mang gustong paroonan. Basta kaya ng aking resistensya. Ayan. So mahalaga po na alamin natin kung anong klaseng stroke. Kung ikaw po ay transient ischemic, yan, yun po ang tinatawag na mild stroke lamang. Kadalasan ang mild stroke na transient ischemic ay nakakabalik sila sa dati nilang galaw sa loob lamang ng 24 oras. Mild stroke po yun. Pero kung tumama po sa inyo,
ay hemorrhagic o kaya ay ischemic, ay talagang matagal po ang progress niyan. Kinakailangan po talaga din yan ng therapist. Ngayon, kung wala ka, di ka naman maka-afford ng therapist, ay kagaya sinabi ko kanina, meron tayong malakas na kamay at meron tayong mga basic exercise para dyan. Ang inyong malakas na bahagi ng katawan ang magiging therapist ninyo. At mahalaga din na matanggap mo kung ano ang nangyari sa iyo, kailangan panatagan ng iyong loob, kailangan meron kang motivation at naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan at laging positibo ang iniisip. Kailangan matanggap mo kung ano nawala sa iyo, kung ano mga nangyari sa iyo. Kailangan panatagan loob mo at yan ay kasama sa mabilis na progress ng paggaling. So, ganyan pong ating gawin at lagi natin tatandaan na may pag-asa pa. Sapagkat tayo ay binuhay pa. Ibig sabihin, pinalalaban pa tayo. So, lumaban tayo. Labanan natin ang sakit na ito. Kayang-kaya natin makarecover yan kahit sa atin lamang sarili. Dahil ang tanging mas makapagpapagaling sa iyo ay ang iyong sarili. Kailangan maniwala ka at kailangan determinado kang gumaling. Tinutulungan tayo ng Diyos, tulungan mo rin ng iyong sarili. At yan ang number 1 na magpapagaling sa iyo. So maraming salamat po sa panonood. At ito po, si Dagsmanian Flores, binabahagi ko po sa inyo ay yung aking pong basic mga exercise at galing din sa aking base sa aking experience din na talaga namang nagpalakas sa akin. Bagamat siya hindi 100%, ay nakakasabay na ako sa normal na pamumuhay at napapakinabangan ko aking affected parts sa kapakipakinabang na bagay na gusto ko rin sanang mangyari sa inyo. So, basta laban lamang, motivation, positive, yan. Yun lamang po ang ating laging isip. At lagi natin tatandaan, lahat tayong na-stroke ay gagaling, lalakas, at titigas ang pipinyo, ang katawan. So, God bless po. Maraming salamat and I love you.